this place. I proclaim your blessings and power of salvation in this place. I proclaim the kingdom of Jesus Christ. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Nagtuo ba mo nga ang atong Diyos makahimo? Naniniwala ba kayo na ang ating Diyos ay magagawa niya ang lahat ng bagay? Sinong naniniwala sa inyo na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay? Mga kapatid, huwag po kayong mangimi na pumuri sa Kanya habang ako'y nangangaral, sapagkat yan ay ipinahihintulot ng buhay na Diyos. Ay mugpugong sa inyong pagdaig, samtang ako nagwali kung gibati ninyo, nga mo daig sa iya, kay nakasabot mo sa Word of God, ay niyo pugni ang inyong kaugalingon, kay kabubuton sa Diyos na. Kay kung asa ang makusog nga pagdaig, tuwa didto sa taliwala ang presensya sa Diyos. Nga naman, kaya nga tong Diyos buhi, dili siya Diyos sa mga patay. Ingon siya sa kasulatan, dili ko Diyos sa mga patay, lamang kundi labi na ako Diyos sa mga buhi. Ako ay Diyos ng mga buhay. Alam ninyo, ang banal na kasulatan, kung iyong pong pasisimulan at sa pag-aaral ng mga istorya ng mga unang mga anak ng Diyos, tulad ng bansang Israel, makikita natin dito kung paanong ang Diyos ay nakipag-isa sa kanila sa panahon ng kagipitan. Israel was facing a great crisis when Moses was called to lead them out of Egypt. When they went out of the land of Egypt, the Lord was with them all through the way. Sinamahan sila hanggang sa hangganan ng Red Sea. At gumawa ang Diyos ng 10 salot, pinadala sa bansang Ehipto. At ito ang dahilan kung bakit sila ay nabitiwan sa kamay ng mga Egyptians, na kung saan ito ang umaapi sa kanila for over 430 years. Umiyak sila at sinagot sila ng Diyos, pinadalhan ng isang leader, ang pangalan ay si Moses. Dinala sila sa hangganan ng Red Sea. Ngunit lalong lumaki ang kanilang problema pagdating sa hangganan ng Red Sea. Napakalaki ng kanilang problema sapagkat hindi nila inaasahan na si Paraon o si Pharaoh at ang kanyang buong kasundaluhan o yung buong army ng Egypt ay susunod at hahabulin sila upang pabalikin sa pagkakaalipin o kundi kaya'y pagpapatayin sa lugar na kung saan sila ay aabutan. Ito ang dilema o malaking problema ng Israel. Kung titignan mo ang kanilang kinalalagyan, parang ganito, ngunit 3 milyon lang ang taong yon. Siguro tayo mga 25,000 ngayon sa compound na ito na isinukat at alam natin na pagka napuno ito'y 25,000 tao ang makakapasok dito. Sila ay 3 milyon. Ngayon nakikita nila sa likod nila, the whole Egyptian army was pursuing
the people of Israel. And in front of them is the Red Sea. On the right and left side are big mountains that they cannot climb. So, nasa kalagitnaan sila at parang sila'y nasa loob ng isang kahon. Hindi po sila makakatakas sa bandang kanan, hindi makakatakas sa bandang kaliwa, sabagat may mga bundok. Hindi sila makakabalik, hinahabol sila ng buong sundalo ng Ehipto. Hindi naman sila makakatawid sapagkat nandidiyan ang mapulang dagat. Ano ang kanilang gagawin? Makikita natin na ito na kanilang problema is beyond human solution. No human solution can solve such a great dilemma for a great nation. If you look at the Word of God in Exodus, and let me read it for you, chapter 14, verse 10 to 12. Ganito po ang sinasabi at ako ay babasa sa wikang Ingles. Kung meron po kayong mga sariling Bible, basahin ninyo kasama ko. Now look at the problem of the Israelites when Pharaoh drew near. The children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Kita po ninyo ang napakalaking takot sa kanilang puso. Nang napapalapit na si Paraon, ang mga anak ng Israel, itinaas ang kanilang mata at nakikita nila, nagmamarcha na ang buong sundalo ni Pero papunta sa kanila. Kaya't sila'y natakot ng lubos at ang lahat sa kanila ay umiyak. Biro ninyo yan. Isipin ninyong mabuti yan. 3 milyon iiyak. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay leader? May anak ka, 12 lang. Iiyak ang 3, masisira na yung tenga mo. 12, lalo na, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Eto, 3 milyon. The children of Israel lifted their eyes and they cried out to the Lord. And then they turned to their leader. Sinabi nila kay Moses, dahil ba walang mga libingan sa Ehipto, dinala mo kami dito sa ilang na ito at dito kami pagpapatayin. Bakit mo ginawa ito sa amin? Bakit mo pa kami kinuha sa Ehipto? Pagkalaki-laking problema ang kanilang napasukan. Kung titingnan mo mga kapatid, eto pang sinabi nila, is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Sa'yo na yung freedom na sinasabi mo. Bakit mo pa kami kinuha? Kung hindi mo pa kami kinuha sa Ehipto, sana naglilingkod pa kami sa mga umaalipin sa amin. Mas mabuti yun kaysa kami mamatay dito sa ilang na ito. Ito yung sinabi ng mga tao sa kanya. Pagkalaki-laking problema, if you are Moses and you are the leader of these people, what are you going to do? You are just a human being like them. And you are faced with this great problem. Anong gagawin mo? Natural, ang puso mo ay sisigaw. Maghahanap ka ng solusyon. Ano ang kanilang problema? There was a problem. It is a problem so great. It created, number 1, fear, takot sa kanilang puso. It created chaos and confusion among the people. Lahat sa kanila, hindi na nila alam kung anong gagawin. Natataranta na sila. Hindi na alam kung ano ang kanilang iisiping mabuti. And there was, number 3, hopelessness. Nawalan sila
ng pag-asa sa kanilang buhay. There was no human solution at sight. It's only death, slaughter, carnage that they can see coming up upon them. This is the reality that they are facing. Nothing that they can do now to help themselves. A grim scenario awaits them indeed. A near total disaster is at hand and sure to happen. What will they do? Where will they go? The answer to those questions is that no one can save them now, and no place can hide them from the wrath of Pharaoh and the Egyptian army. They were really in a great dilemma. Napakalaking problema. Alam nilang ito na ang kanilang magiging katapusan. Ngunit huwag muna kayong magbigay ng konklusyon. Hindi pa tapos ang istorya. Sapagkat si Moses na kanilang leader ay merong isang alam na solusyon. At ang solusyon ito ay hindi makataong solusyon. Ito ay solusyon na tumatawag ng isang espiritual na kasagutan. But wait, my friend, my brothers and sisters, Moses, their leader, knew the solution. Although Moses was not an economic graduate, nor a military strategist, he knew the solution does not lie in human knowledge and wisdom. He had a God whom he can turn to, a God whose ways are different than man. He needed a spiritual solution, a miraculous solution which no human can give but God and God alone. So Moses cried unto the Lord. Eto na yung solusyon. Sinasabi nga ng isang tao, when the forward look fails, when the backward look fails, when the left and the right look fails, try the upward look. It works. Pagka itong lahat na makataong solusyon, ginawa mo na, inisip mo na, ngunit wala pa ring solusyong nangyayari, huminto ka na at tumingin ka na sa taas at humingi ka na sa gumawa sa langit at sa lupa tulad ni Moses. Now, when Moses cried unto the Lord, this is what made the difference. With great assurance in the power of God, he said, now look at what he said in Exodus chapter 14, 13 to 14. And I am still reading from my English Bible. And Moses said to the people, don't be afraid. Ang lahat ay magsabing, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Mura ba yung nahadlok inyong tingog? Ayaw kahadlok. Ana. Huwag kayong matakot, sabi ni Moses. If you have faith mo, Panginoon, hindi ko na po kaya ang aking problema. Ibinabalik at ibinibigay ko sa iyo. And wait for the answer. The Lord is not a liar. He said, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For to him that asketh will receive. He that seeketh will find. And he that knocketh, to him it shall be open. Huwag kang mabahala. Alisin mo ang takot. Ngayon ang panahon ng pananampalataya. Itong Diyos na aking ini-introduce ngayon, magagawa niya ang hindi mo magagawa. Bago ako tuluyang magtapos, ay sasabihin ko sa iyo, bago matanggap isang bagay, manampalataya ka. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. For they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Have faith in the Lord. May isang tao sinubukan niyang pananampalataya dahil nabasa niya.
If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and it shall follow thy word if you will not doubt. Sinubukan niya. Sabi niya, yung butil ng mustasa, gamay lang kayo na. Kini nga kong pagtuo, dako pa ni sa liso sa santol. Sabi niya sa ihimo, niya tubang siya sa Mount Apo, kay bukid pabalhinon. Ingin siya, Mount Apo! Piyong siya, Mount Apo! Balhin sa Davao Gulf. Naghulat siya nga nailinog. Naghulat siya sa dako kayong kanaas. Wala man. Hinay-hinay, gibuka niya yung mata. Wala usa. Uy, napamang Mount Apo. Ang isa na po, uy, Jud, masayot, pati ang tuo, nagingon nga naagyapo ng Mount Apo. Ang duha, naagyod. Sabi niya sa isulti niya, daan pa ko. Kanang tawhana, di gid matubag, kay way pagtuo. Gusto niyong tubagon mo sa Ginoo? Tuo mo. Kung sa'y pagtuo, ang pagtuo nga ni, nagtuo ka sa mga butang nga wala makita, nga daw na ana. Kinanglan kag milyon para mabayad ang utang. Way milyon sa imong kabot. Gamitag pagtuo. Milyon, lupad nga ri, balhin. Ingon, nakasulatan, balhin. Wa man lagi. Tuuhi lagi nga ang di makita daw na ana. So dili na ning mga mata ang magamit. Ang katong sulod na nga mata. Ang mata sa pagtuo. Pagaw magampo. Tinuod no naa na gyud. Unsa may reaksyon sa tao makadawat og milyon unya na say problemang bayronon. Malipay. Bisan wa ka pay gikumkum nga milyon pero ang pagtuli mo naa na paggawa sa imong kwarto lipay ka na nga daw na ka na milyon. Di madugay mo sunod ng milyon sa imo ha. Hallelujah. Ambot lang unsaon sa Dios pero mangita ginagdalan kay mo adto gyud sa imo ha. Dili ba ka ako ng Ginoo? Una pa kumahuman, paminawon eh. Basi gabi ninyo, ako lang na. Ingon ng Ginoo, siya mismo yung nagsultiyan eh. Dinhi sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 22, ingani ang gisulti. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass, he will have whatever he says. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Manampalataya ka na tinanggap mo na at yan ay matatanggap mo. Now, if you are sick in the body, and I begin to pray, believe that you are already healed, although your body is saying, You are still sick, man. may sakit ka pa rin, sapagkat mo masakit. Kahit may sakit na yun, pag dinalangin ka, sabihin mo, pinagaling na ako ng Panginoon. January 17, sa Cathedral Compound sa Katitipan. Sabi ng demonyo, bakit may sakit ka pa? Sa pananampalataya ko, pinagaling na ako. 1, 2, 3, 4, 5 days, may sakit pa rin. Pero magtataka ka, baka pang-6 na araw, nawala nga, wala na. Because that is what you believed. And Jesus said, according to your faith, it shall be done unto you. Handa na ba kayong tumanggap sa mga pagpapalang nang gagaling sa Kanya? Itaas natin ang lahat ng ating mga kamay. Dahil ayaw kong magsiksikan kayo rito, eto ang dahilan kung bakit may tali dito. Hindi ibig sabihin na kayo'y kinukulong ko. Ngunit para maging fair sa lahat, sapagkat ang sabi ng iba, kawawa namang kaming nasa likod, ang nasa harap lang ang nakakalapit kay pastor. Kaya ngayon, para pantay-pantay lahat ang pagpapala ng Diyos, huwag na kayong magsiksikan dito sa harapan. Dapat itaas na lang ninyo ang kamay nyo, ako'y dadalangin, ang lahat ng naririnig ang boses ko, aabutin kayo ng pagpapala ng buhay na Diyos.
Magsitayo tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Kayo pong nasa harap ninyong TV, ba ako dadalangin sa mga kapatid dito? Dadalangin muna ako sa inyo. Kayo ngayon ay nanonood sa programang ito. Amang banal, yung pong nakahawak sa kanilang TV set ngayon, mga covenant partners, covenant members at mga bagong televiewers, abutin ninyo ng inyong kapangyarihan. Huwag po ninyo silang pababayaan. Hawakan ninyo ng maigpit sa inyong mga kamay. Anak ng Diyos, huwag ka nang manlupaypay, mawalan ng pag-asa. Ang kapangyarihan ng Diyos sumasama sa iyo. Tumayo ka sapagkat magaling ka na at may solusyon na ang mga problema mo. Pagpalain ka ng buhay na Diyos. Amen. Habang nakataas ang lahat ng mga kamay, dalawang kamay na nangangailangan, sundin ninyo ang maliit na instructions na ito. If you need double blessings, raise both of your hands to heaven. Ayaw ikumkum, iana. Kana simbolo sa pag-surrender sa Ginoo sa imong problema o simbolo sa pagdawat sa iyang panalangin. Makapangyarihang Diyos, dalawa po sa kanilang kamay nakataas at ibig tumanggap ng dobleng pagpapala sa kalagitnaan ng kanilang mapulang dagat na problema. Hinahabol sila ng naglalakihang mga utang at napakalaking mga interest. Hinahabol sila ng iba't ibang takot sa buhay. Hindi nila alam kung anong gagawin. Sa pagkakataong ito, iunat po ninyo ang inyong banal na kamay at hipuin ang bawat isang naririto, Diyos. At ipagkaloob sa kanila ang milagrong ipinagkaloob ninyo kay Moses. Sapagkat alam namin na kayo ay Diyos na makagagawa ng higit pa sa aming kahilingan, ng higit pa sa aming mahihingi. Alam namin na kayo ay Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. May-ari ng lahat ng bagay. You are the God who owns everything. You made the heavens and the earth. You made all the silver and the gold. You made our bodies, you made our souls, and you made our spirits, and you gave breath into our nostrils. You own all the cattle on 1,000 hills. You are a God who sent fire from heaven in the time of Elijah for the consumption of the sacrifice upon the altar. You are our God that we are invoking tonight for the anointing of healing to their sick bodies. Let a miracle take place right now in Jesus' name. Ano man ang kawalan sa iyong buhay, I break the spirit of poverty. I break the spirit and the curse of poverty in your life. In the almighty name of Jesus Christ, the name above every name. That name is above the name of your poverty. It's above the name of your affliction and your disease. He is the king of your cancer. He is the king of your tumor. He is the king of your affliction. You don't have to bow to that affliction. You don't have to bow to that poverty. The Lord can take it away from you in Jesus' name. Sa mga sandaling ito, O Diyos, nadarama ko po ang malakas na anointing ng healing. Napakarami ng gumagaling sa lugar na ito, sa mga sandaling ito. Hayaan ninyong dumaloy sa inyong katawan na parang kuryente ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. At kayong lahat ng may pananampalataya ngayon,
uuwi kayong may bagong pag-asa, may bagong pananampalataya, at may tulong ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Palakasan ninyo ang pananampalatayang yan. Tatanggapin ninyo ang kasagutan ng inyong mga dalangin. Ama, salamat po sa mga dalangin ito. Naniniwala kaming tinanggap na namin sa mga sandaling ito ang aming kaligtasan. Nananatiling nakataas ang dalawang kamay ng lahat, ibig maligtas. Ibig ba kayong makisama sa Panginoon sa Kanyang kaharian? Yan ang pinakamahalaga at pinakamalaking pagpapala. Ama, ang lahat ng nakataas ang kamay, bukas ang puso, pumasok po kayo sa inyong liwanag. Liwanagin ninyo ang bawat kaluluwang nagdidilimang pag-iisip. Ibalik sila at bigyang pagbabago ang kanilang buhay. Hayaan po ninyong dumaloy ang inyong kapangyarihan ng kaligtasan sa kanila sa mga sandaling ito. Ang ating kamay, ilagay natin sa ating dibdib. Ito'y simbolo ng pagtanggap natin ng kanyang mga pagpapala. It is one thing for God to give us these blessings, but it's another thing also for us to accept them. Dalawang kamay, sumabay po kayo sa dalangin ko. Makapangyarihang Diyos, laksan natin, makapangyarihang Diyos. Tinatanggap ko po sa gabing ito ang mga biyaya ng iyong pagpapala. Tinatanggap ko po ang anointing ng kagalingan. Tinatanggap ko po ang pagpapalang finansyal, kasagutan ng problema. Ako'y hahayo mula dito na may bagong pag-asa, bagong pananampalataya, at bagong kasagutan sa mga dalangin ko. Magaling na ako, ligtas na ako sa lahat ng kapahamakan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon, Diyos at Hari. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating buhay na Diyos. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey.